Pagsikapan mo sapagkat pinili ka ng dakilang Diyos. Guys, tandaan maraming katanungan. Gaya nito, paano ko malalaman na isa ako sa mga pinili ng Diyos? Sagot. Habang napakaraming paliwanag kung ano ang talagang kahulugan ng eleksyon o pagpili ng Diyos sa isyu ng kaligtasan, ang katotohanan na pinili ng Diyos ang isang mananampalataya ay hindi mapapabulaanan, Roma Kapitulo 8 versikulo 29 hanggang 30. Efeso Kapitulo 1 versikulo 4 hanggang 5, 11, Unang Tesalonika Kapitulo 1 versikulo 4. Sa isang simpleng paliwanag, ang doktrina ng pagpili ng Diyos ay ang paghirang, pagpapasya, pagpili ng Diyos sa mga maliligtas bago palalangin ang sanlibutan. Hindi tinatangka ng artikulong ito kung paano nagaganap ang pagpili ng Diyos. Sa halip, sinasagot namin ang katanungan sa tanong na, paano ko malalaman na isa ako sa mga pinili ng Diyos, at ang aming simpleng sagot ay, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi saan man tinalakay sa Biblia na dapat nating alamin kung sino ang pinili at hindi pinili ng Diyos. Sa halip, tinatawag tayo ng Diyos na sumampalataya at tanggapin si Kristo bilang Panginoon sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Kung nagtitiwala ang isang tao kay Kristo lamang para sa kanyang kaligtasan, ang taong iyon ay isa sa mga pinili ng Diyos. Kung ang pananampalataya ang dahilan ng pagpili o ang pagpili ang dahilan ng pananampalataya, ito ay isang panibagong paksa. Ngunit ang tiyak, ang pananampalataya ay ebidensya ng pagpili ng Diyos. Walang makatatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas malibang ay lapit siya ng Diyos Ama kay Jesus, Juan Kapitulo 6 versikulo 44. Tiyak na tatawagan ng Diyos ang kanyang mga hinirang bago palalangin ang sanlibutan, Roma Kapitulo 8 versikulo 29 hanggang 30. Ang pananampalatayang kaloob ng Diyos na instrumento sa kaligtasan ay imposibleng taglayin ng isang tao kung hindi siya pinili ng Diyos. Kaya nga, ang pagkakaroon ng pananampalatayang naging-iligtas ay ebidensya ng pagpili ng Diyos. Ang ideya na gustong maligtas ng isang tao ngunit hindi siya maliligtas dahil hindi siya kabilang sa mga pinili ng Diyos ay hindi matatagpuan sa Biblia. Walang sino man ang humahanap sa Diyos sa kanyang sariling kalooban, Roma Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 18. Ang mga wala kay Kristo ay bulag at manhid sa kanilang pangangailangan ng kaligtasan, Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4. Nagbabago lamang ang kanilang kalagayan kung ay lalapit sila ng Diyos sa kanyang sarili. Ang Diyos ang nagbubukas ng mata at isipan ng tao upang kanyang maunawaan ang kanyang pangangailangan kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hindi magsisisi ang isang tao, magbabago ang kanyang isip tungkol sa kasalanan at sa kanyang pangangailangan ng kaligtasan, malibang bigyan siya ng Diyos ng pusong nagsisisi, Gawa Kapitulo 11 versikulo 18. Kaya nga, kung nauunawaan mo ang plano ng Diyos sa kaligtasan, kinikilala ang iyong pangangailangan nito at nararamdaman ang pangangailangan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagtanggap kay Heso Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sumampalataya ka at maliligtas ka, Gawa Kapitulo 16 versikulo 31. Kung nagtitiwala ka kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan at hindi sa iyong sariling mabubuting gawa at sumasampalataya ka sa kanyang paghahandog bilang kumpletong kabayaran para sa iyong mga kasalanan, binabati kita, isa ka sa mga pinili ng Diyos. English